Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At alhamdulillah, ngayong gabi, meron tayong bisita mula sa Metro Manila. Siguro siya ay kilala na ng karamihan, no? Dahil si Ustads, kahit sa Facebook, pag nag-lecture siya, at sa YouTube, nakikilala na siya ng Facebook at saka YouTube. So ngayon, andito tayo sa Nidahul Islam. Bilang panauhin ng Nidahul Islam, ang mahal nating guro, si Ustaz Ahmad Barsilon. So ngayong gabi, itatalakay niya sa atin ang lecture patungkol sa Valentine's Day. Kasi papalapit na ang February 14. So dapat malaman ng kabataang Muslim sa bawat schools kung saan ito nagsimula at anong hukom ng Islam sa pagsasali, dahil hindi sa lingid sa kaalaman ng lahat. Marami na rin kabataang Muslim ustads na nakikilahok sa selebrasyon, nagbibigay ng flowers, nagdadamit ng pula, na lips nila ay puro pula. Naway gabayan sila ni Allah, no? So inshallah, hindi na natin papatagalin. Tatawagin ko ang mahal nating guro, walang iba kundi si Ustad Ahmad Barsilon, hafizahallah, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Assalamualaikum ikwanal muslimin wal muslimat. Mga minamahal kong mga kapatid, mga kapwa ko alipin ng Allah. Ang mensahe po na nais kong i-share sa inyo, katulad na sinabi ng mahal na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ad-din an-nasiha. Ano po? Hindi po mo bibigay ng lecture sa pagkakataong ito, kundi isang payo na lahat. No po, lalo na sa ating mga kabataan na kayo po ay tinuturing na siyang papalit sa amin. Ano po? Kayo ang haligi, magiging haligi ng komunidad. No po. At sinasabi nga sa mga kataga na ating naririnig, kayo ang pag-asa ng bayan, kayong mga kabataan. No po. Kaya napaka-dangerous. Ako po si Ustad Ahmad Barsilon, na dating si Reverend Armando Barsilon, na may lisensya numero 114, volume number 8, pages 64-65, NSO-ROP. No po, yan po yung isang patunay na ang inyo pong lingkod ay hindi po dating Muslim, kundi ako po ay dating Kristiyano, at hindi lamang basta Kristiyano, ako po ay naging mufti ng Kristyanismo. In other words, kabilang sa scholar ng Kristyanismo. At alam nyo naman, bago marating ng isang mangangaral na Kristiyano ang maging reverend, napakaraming pagdadaanan at pag-aaralan. Ano po? At yan ay talagang pinagdaanan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, lalo na sa mga kabataan. No po? Nababahala po ako dahil maging sa Maynila, yung mga kapatid natin na galing sa Mindanao, pagpunta sa Maynila, no po, napapansin ko pagdating nyo po doon, napakadali nyong mahawa. Ano po? Hindi ko alam kung ano po ang kakulangan. Nagkulang ba ang ating mga ulama dito sa Mindanao ng pangangaral sa inyo? O nagkulang ba ang inyong mga magulang upang kayo paalalahanan, no, sa mga bagay-bagay na maaring makapaglayo sa inyo, na maaring dahilan din na hindi nyo namamalayan pagtalikod nyo na pala sa inyong reliyon. Lalo na sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Ano po? Katulad ngayon na paparating na tinatawag na Valentine's Day ng mga Kristiyano. Atin munang alamin saan po ba nanggaling ito, no? Isa po ito sa aming mga pinag-aralan nung ako po ay dati pang Kristiyano. Ano po? Ang salitang Valentine's Day ay nanggaling po ito sa pangalan ng isang dating doktor, physician na si San Valentino. Ipinanganak po siya noong 175 AD. Ano po? Sa Terniin, Italy.
Dati po siyang doktor o physician, medicine. Di naglaon siya po ay naging pare ng Roman Catholic Church. Ano po? At itong San Valentinong ito po, nung siya lumitaw at naging pare, yun din po ang panahon na kung saan ang pagiging emperador ni Claudius Gothicus, ano po, II, emperor ng Roman Empire. Nung panahon ni Claudius Gothicus II, no po, ay pinag-usig niya ang mga Kristiyano ng mga panahon yun, lalo na ang Roman Catholic Church. At isa po sa mga dumanas ng pag-uusig at pagpatay ng emperor na ito, pinatay niya si Valentino, San Valentino, no po, noong February 14, at dyan nailibing din po siya ng petsang yan ng February 14. Sumunod na taon, meron na naman pong pinapatay si Emperor Claudius Gothicus, ano po, na isa ring pangalan ay Valentin o Valentino. Kaya dalawa po ang ipinapatay niya na ang pangalan ay Valentino. Ano po, nung matapos na ang pagiging emperor ni Claudius Gothicus, at ang pumalit na emperor, no, yung kanyang naging anak, hindi naman niya pinag-usig ang mga Kristiyano, nagdeklara, no, nung naging papa na si Gelasius, no, noong 270, no, ay itinuring na yung dalawang ipinapatay ni Emperor Claudius Gothicus, no, na martir. At sa pamamagitan ng susog ng papa na si Gelasius, at ay idineklara niya na itong pinatay na ito, na dalawa na martir na pangalan ay Valentinong pareho. Valentino pareho pangalan, tiniyo, no? February 14 din po naganap ang pagpatay doon sa pangalawang Valentino. Kaya lang hindi nakilala ng lubos yung naging pangalawang ipinapatay na pare. Parehong naging pari po ito, pero mas kilala kasi ito si San Valentino ng Italy na naging doktor kasi sumikat. Yung isa po, hindi gaanong sumikat, hindi nakilala. Magkagayon pa man, dineklara ito ng Papa na sila ay martir, at idineklara na February 14, ito ay pag-alaala sa kanila at pagdakila sa kanila. At yun din ang petsa nung pagkapapa ni Gelasius, ginawa po ito, iniangat, hindi lamang martir, kundi iniangat ng Papa, no po, bilang mga santo. O yan po kasaysayan. At kaya mula nung 270 nang sila'y naging santo, ano po, itinuturing sila sa kabilang sa mga santo. At yung mga Romano Katoliko, dinadakila po nila ang Valentinong ito, lalo na yung mga nag-iibigan. Ano po, ito yung pinakasanto nila. Yun namang mga hindi nagkakaanak, si San Roque, di ba? So, ganun po ang mga ito, si Valentino, kinikilala po ito ng mga Romano Katoliko 1,500 years ago na ang nakakaraan, 1,500 taon na ang nakakaraan bilang santo sa mga nag-iibigan. Ano po, kaya yung mga magkasintahan, ito yung pinakasanto nila, yung mga miyembro ng Roman Catholic Church. Dito po sila nagsusuplicate, no po, humihingi ng gabay, nagdarasal sa santong ito na si Saint Valentine, Santo Valentino, para alam niyo po. O, yan po ang kasaysayan. Okay? Ang nakapagtataka, no po, noong 1969 lang, tinyo, 1969, ang nakapagtataka ay tinanggal po ito sa listahan ng mga santo ng simbahang Katoliko. Noong 1969, inalis siya bilang isang santo. Alam nyo ano kadahilanan lamang? Dahil yung tinatawag na questionable origin ni San Valentino. Hindi kumpleto ang kanilang tala para gawin itong isang santo. Pero ilang daang taon kinilala ito bilang santo, pero noong 1969 tinanggal na siya, inalis na siya sa tinatawag na Roman Catholic Calendar of Saint. Tinanggal na po siya doon noong 1969. Kahit tinan nyo sa encyclopedia yan, pati sa Google, no? Ito may Google na nakakatulong na, no po, sa atin. O yan, tinanggal na siya sa pagiging santo noong 1969. Pero nakasanayan na ng mga Katoliko na ipagdiwang ang February 14 bilang pag-alaala at pagdakila
kay San Valentino o tinatawag natin ngayon Saint Valentine, at ito ay naging costumbre na, naging custom, nakagawian na sasapit ang February 14 ay nagkakaroon ng tinatawag na yung bang pagdakila sa santong ito at sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga magkasintahan, ano po, at kung ano-ano pa, ano po, na mga ritual na ginagawa nila ngayon, ano po. At madalas pa nga napupuno ang hotel kahit hindi naman mag-asawa. Kahit hindi mag-asawa ay nagtatalik, ano po, naging immoral na ang selebrasyong ito na pagdakila sa santo. Ano po? In other words, kabilang po ito sa tinatawag na pagdarasal sa santo, paghingi ng mediation sa santo na mahigpit na ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Ano po? At ito ay shirk al-akbar po ito. Malaking shirk po ito. Ano po ang shirk? Pagtatambal ng pagsamba sa Allah, mga minamahal kong mga kapatid. Lalo na sa mga kabataan. Napaka-dangerous po nito. Dahil ito kasalanan, pagka ito'y nakibahagi ka sa ganitong gawain, ito po ay hindi mapapatawad ng Allah. At kung bigla kang datnan ng kamatayan, sa ganyang kalagayan nakikibahagi ka sa pagdiriwang ng Valentine's Day na hindi mo akalain na ito pala ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, kabilang sa tinatawag na shirk al-akbar, shirk al-niya wal-irada wal-kasad. Particularly yan sa pag-aaral natin ng tauhid at saka shirk. Diba ba? Yan ay napakatindi. Katulad yan ng pagdiriwang din ng Pasko, pagdiriwang din ng piyesta. Ano po ang piyesta? Pagdakila sa mga iba-ibang mga santo. Ganon din ang Valentine's Day, pagdakila sa santo. Isang santo nga tinuturing dyan, si Saint Valentine. Sa kabila ng tinanggal na siya sa pagiging santo, ipinagpatuloy pa rin ang nakagawian na pagdiriwang ng Valentine's Day. Kaya mga minamahal ko mga kapwa alipin ng Allah, ay ba yung ginagawa nyo na kayo'y nakikisali? Iniwanan na nga po namin yan eh. Ako na dating nakikibahagi dyan na isang Kristiyano, inalis namin niya sa aming buhay sapagkat yan ay nakakagimbal-gimbal sa paningin ng Allah. Dahil yan po ay pagdiriwang ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ay tapos ngayon kayo makikibahagi dyan. Ay pag dinatnan kayo na kamatayan sa ganyang kalagayan, namatay kayo na hindi mananampalataya, hindi nyo na maaamoy pa kailanman ang paraiso. Na kung saan ang amoy at bango nito ay abot tanaw ng ating mga mata. Subhanallah, hindi nyo na matitikman pa ang amoy, ang halimuyak ng paraiso. See? At nagbilin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Rasul? Kala Rasul, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Ano sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa napaka-authentic hadith? Ang sino mang gumagaya sa reliyon, nagawaing ritual ng ibang reliyon, tinutukoy tayo mga Muslim kung dahil gagayahin natin yung mga ginagawa ng ibang reliyon na kanilang mga ginagawang niya katulad ng Valentine's Day, Pasko, Christmas, ay tinalikuran mo na ang iyong reliyon. Ikaw ay kabilang na sa kanila. Ay napakalinaw po dyan mga minamahal kong mga kabataan. Tapos ngayon kami iniwanan namin yan, kayo naman ngayon ang gumagawa niyan. Ay nakakapangilabot po. Ano po? Iligtas nyo ang inyong sarili, mga kabataan. Kayo ang susunod na kung saan ay mangangalaga. Tatanda rin kayo kung loloobin ng Allah. Na kayo naman na magpapatuloy para ituro nyo sa mga susunod naman na kabataan ang tama at matuwid na paniniwala. Rabbil Alamin, mag-ingat po tayo. Hindi natin namamalayan na paunti-unti na pala tayong nagiging Kristiyano. Lalo na sa mga kapatid kong Tausog, Maranao, Yakan, Iranon, Maguindanao at iba pang tribo. Na po, wag nating hahayaan na tayo ay unti-unting nadadaya ni Satanas sa pamamagitan ng pakikibahagi, sa pamamagitan na tayo naaakit sa mga gawaing kung saan ay gawaing hindi kailanman matatagpuan sa banal na Quran o masakit pa, ipinagbabawal ng Allah sa banal na Quran. At higit sa lahat, ipinagbabawal pa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang makibahagi sa mga gawain na kung saan makapaglalayo sa inyo. Makapaglalayo sa inyo na Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ingatan natin ang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin
mga minamahal kong mga kabataan. Sapagkat tunay, pag kayo'y naligaw at nadaya ni Iblis, wala na naghihintay pang pag-asa. Ipagpasalamat natin patuloy sa Allah na tayo ay pinili ng Allah sa tunay at matuwid na reliyon. Palagi tayong magpakadunong, mag-aral, magtanong sa ating mga ulama, sa mga mabubuti nating ulama na mapapanaligan upang sa ganon, maingatan natin ang reliyon na kung saan tayo ay pinili ng Allah. Yun lang ang aking maihabilin. Hanggang dito po lamang ang aking maipapayo. Dahil kayo na pa po nagsasalita ang inyo pong lingkod. Medyo kinakapos na, nanuno yung lalamunan ko. Pero mashallah, isang kagalakan sa akin na ako ay naging bahagi sa ganitong paglilingkod. Tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating ginagawang ito at patawarin tayo kung naging bahagi tayo sa ganitong mga gawain na kung saan makapaglalayo sa atin sa patnubay ng Allah. Humingi tayo ng tawad sa Allah at huwag na natin pambalikan kung tayo ay naging nadamay sa mga ganitong mga gawain na pakikisali o pakikihalubilo sa gawaing hindi kanais-nais sa paningin ng Allah. Ito po ang inyong Ustad Ahmad Barcelon. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At insyaallah, bukas ng umaga sa mga taga-Sulu, kasi yung ICOM nila, pati yung taga-Sulu, naririnig nila. Mashallah, no? Kasilan. So, sino man sa inyo, live din doon on air sa mga ulama natin sa Sulu, at ganoon din sa Facebook, no? Inshallah, bukas ng umaga, 8:30, doon tayo sa Capitol Gym. Ang programang ito ay pinangunahan ng MSSD at Pahanungan Foundation at Sulu Ulama Council for Peace and Development, at kasama na rin dito ang mga iba't ibang chapters ng MSA sa Lupasug. At ang event na to, alhamdulillah, ay sponsored ng Vice Governor natin, si Vice Gov Toto Tan. Inshallah, bukas po, 8:30 doon na po tayo sa MSSD. Open to all po ito. At pagkatapos noon, sa mga kapatid namin na PNP, meron tayong gaganapin symposium sa Maimbong, doon sa PNP camp ng SAP, no? Sa Maimbong. So inshallah, sino man sa inyo, mga pulis natin, ang gustong magdalo sa symposium, doon po sa PNP SAP training camp sa Maimbong, Sulu. At pagkatapos nun, kung kayanin ng oras after asar or kinabukasan ng umaga, doon naman po sa sa division, sa brigade, no? Sa brigade. So after nun, at inshallah, sana sa mga Muslim na sundalo ay makapagpaalam kayo na makapunta rin kayo doon. At makapag-imbita rin ang kailang mga kasamahan. Makapag-imbita ng mga kasamahan ninyo. Na hindi Muslim. Na hindi Muslim. Inshallah, salamat kay General Patrimonio, no? Sa tulong niya, kasama na rin si General Ampatuan. Actually tayo ni General Ampatuan ang unang nag-usap nito. Ang pinsan buo ni General Mukalid ng PNP. Yun sana, gusto natin ma-meet. Inshallah, after natin ng studies ng Sulu, may plano tayo. Close din sila ni Prof. Munib. Ang advisor natin, nandito siya sa MSA. At ganun din si Sir Muharram. Maganda partner tayo. Mashallah. No? Sila. Inshallah, after nun, imimit natin kasi pag nalaman niya na kayo ni Colonel Mukalid o General Mukalid, rahimahullah, ay higit pa sa magkakapatid sa dugo, ang turingan ninyo sa pagsasamahan sa larangan ng da'wah. So, matutuwa si General Ampatuan. So, andito siya ngayon sa Wismincom. Masya Allah, parang si Sir Muharram din. Kaya niyang magkhutba. Kaya niyang mag-imam. So, alhamdulillah. Sobra sa imam yan. Oo, sobra pa sa imam. Yes, sobra pa nga sa ustad eh. Allahu Akbar, nakatutupad ng katuruan. Opo. Yan yung tulay. Oo. Allahu Akbar. So, inshallah, after noon, ikutin natin ang buong beaches ng Sulu. No? So, inshallah, ang Kahanungan Foundation, sila yung mga ngalaga sa atin doon. Allah. At sa pamagitan din ni Vice Governor Abdul Sakur Toto Tan.
at ng kanyang pamilya. So hanggang dito na lang. Salamat sa Nidaul Islam, sa pamumuno ng mahal nating guro na si Katuan Sheikh Zakaria Muhammad. So alhamdulillah, andito si Katuan, masya Allah. At siya pa nagagano, no? Nagko-computer sa atin. Ano? Subhanallah. Ay, nakakita ng alim na ganitong kabababa ng loob. Ay, Rabbil Alamin. Ang sasarap kapitbahay nito sa paraiso eh. Subhanallah, Rabbil Alamin. Amin, Ang amin. Rabbil Alamin. Kaya lang baka di ako papasukin dahil sa dami ng kanyang karoma. Dami ng kanyang mapibibigay na ala na asawa sa paraiso. Allah Rabbil Alamin. Allah Rabbil Alamin. Subhanallah. Naalala ko tuloy si Omar eh. Binalkatab, di ba? Sabi niya eh, nanaginip ako ya Rasul. Di ba ya Alim? Nakustaan eh, sabi niya eh, nadaan ako sa bahay mo. Kaya lang, di na ako tumuloy eh. Sa paraiso tinutukoy eh. Di ba? Ay, Rabbil Alamin. Subhanallah. Ganun din baka mangyari, baka magbibisitahin ko sa paraiso eh. Nahiya ako eh. Sa dami na nakapalibot na huruin. Allah Rabbil Alamin. So, alhamdulillah, maraming salamat sa lahat ng nagikinig ngayong gabi. Hanggang dito na lang. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbil Alamin. Masalah. Sa kalakiri alim. Sa kalakiri. Ito.